breaking news mga kababayan. Super Typhoon Uwan. Nanalasa na po talaga at 2 million pamilya na po ang nawalan na po ng power supply ng kuryente. Nako po mga kababayan, sa Aurora, binabayo ng halimaw na bagyong ito. Talagang mga ano doon, yung mga poste nagsitumbaan na po. Siyempre, pag nawalan ng kuryente, may mga natumbang mga poste. Talagang niyuyugyug na po ng matinding typhoon na ito. So, pakinggan po natin ang nakakatakot na balita. Yung iba, wag matakot kasi hindi na po mapipigil po ito mga kababayan. Panoorin po natin. NEA, makikabalita lang po tayo kung ilan na sa mga kababayan natin ang walang kuryente as we speak. Admin Nani, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Alvin. Yes. Asan ka? Nasa command center ka ba? Yes, nandito kami sa command center ngayon. We're in full force trying to monitor the ongoings of Typhoon Uwan. E di batiin natin yung lahat na naka-duty, yung pinapasok po ninyo kahit linggong-linggo. Ano po? Siyempre. Ayan, nandito sila sa likod ko. Nandito sila sa likod ko. Full force si kami. Si Campoto ba nandyan? No? Paano yung tawag ng pangangailangan? Ano, yung mga tauhan po ng National Electrification Administration. So what can you give us? Anong update? Okay, Alvin, as of 6 p.m. today, there are 89 electric cooperatives affected. 35 are in normal operation, 36 are in partial power interruption, and 14 are in total power interruption. Nako po. Greatly major affected, mainly affected is Region 5. The whole region is in total power interruption right now. And part of Region 8, Northern Samar. As we were informed a while ago, the whole of Aurora province is in total power interruption already. Oh my goodness. So buong Bicol pa lang, ilan yung service connections ang walang kuryente as we speak, admin? As we speak right now, there are about 2,185,549 consumer connections for restoration. Paulit nga, hindi ko na-catch. Palista mo nga, Ricky. 2,185,549 consumer connections for restoration. Ita times mo pa sa 5 yun. Kasi mga 5 yung tao sa isang bahay. Di 10 milyon admin ang walang kuryente as we speak. That's expected. Buong Region 5 pa lang, ang dami na. Buong from the Cam Sur to Cam Norte to Sorsogon, they are Masbate and Ticao Island, they're in the total power interruption. Aurora is in total power interruption in Northern Samar. Kung ang Tino, Cebu ang napuruhan, ito namang Bicol naman. Yes, actually kanina kausap ko lang ang GM ng Catanduanes. Well, he is not able to give me any assessment yet, but there are I think 4 municipalities already submerged due to floods. Medyo wala na masyadong hangin, parang nakalagpas na ng konti sa kanila. Ang binabantayan namin ngayon, Alvin, yung Aurora. Kasi direct hit sila by 8 p.m. Opo, paki-elaborate nyo nga po ng konti, admin. So yun mga kababayan, naku po ang Aurora po sa Baler. Alas 8 po ang pagbayo ng halimaw na bagyong si Uwan. At narinig po natin na yung apektado na nawalan ng power supply ay mahigit 10 milyon na po sa Bicol. Grabe. Baler naman ngayon mga kababayan. May power interruption na. Dito po sa amin, kababalik lang po ng kuryente. Napakalakas po ng hangin dito. Talagang 2 araw po na hindi po tayo nakapagbigay ng balita. So ngayon lang po, ako naging aktibo dahil nawalan tayo ng internet sa lakas po ng hangin, mga kababayan. So dito, talagang 10 milyon ang nakakaranas po ng
walang kuryente dito. Lalong-lalo na pong internet. Buti na lang may mga nagbabalita na mga news breaking ngayon sa mga media. So, yan, binabalita din natin para malaman nyo po ang mga kaganapan dito. Ang problema dito sa Bicol, ang nature ba ay transmission o ang nature ay distribution lines? Actually, Alvin, I believe it's the safety protocol of NGCP. They have to put the transmission down first kasi sobrang hangin kanina. And even dito sa mga co-ops, ang safety protocol naman talaga pag sobrang mahangin, pinapatay muna nila ang distribution backbone. Ayun, no, kawawa naman. So ano ang gustong sabihin ng NEA? Alam po ninyo, hindi madali ang trabaho ng NEA din. Can you imagine 10 million people ang walang kuryente? Anong gusto nyo ipaintindi sa mga kababayan na, siyempre, pag wala kang kuryente, nabubusit ka eh. Mahirap kumilos, aminin na natin. Saka yung response. Yeah. Yung response. Yeah, just like last time, Alvin, during the Typhoon Tino, humingi ho kami ng konting understanding at pasensya sa mga tiga Region 5. Hindi ho madaling magbalik ng kuryente pag lagpas ng typhoon. Lahat ho yan ay i-inspect at line assessment ng mga gagawan ng line assessment ng mga electric cooperative just to make sure wala hong disgrasya. Lalong-lalo na ho doon sa mga metro na lumubog sa baha. Masinsin po nilang i-inspect yan at just to make sure na wala hong madidisgrasya. Very good. Sir, magandang gabi. Si Ricky Rosales po ito. Hi, Ricky. Yun po bang sa ang mga naapektuhan ng bagyong Tino, yung ba'y lahat po ay naisaayos na yung kuryente po nila? Meron na lang ilan-ilan na natitira. I believe dito sa Cebu, yung Sebeco 3 at yung Sebeco 2. Dahil nga lumubog sa baha ang mga metro, kailangan nila isa-isahin yan. Sa bandang Negros Island, I believe dun sa Canlaon City, La Castellana, La Carlota, Moises Padilla. Magallaon, yun ang mga binaha, kaya kailangan isa-isahin ng mga electric co-op ang mga connection sa households. Ibig niya sabihin, Ricky, hindi pa nga nakakabangon. Yun, oo. Buti ka mo na-spare kahit papanong Cebu at Central at Eastern Visayas at Western Visayas this time. Earlier this week lang yun, yung bagyong Tino. Alvin, I'm only talking of Sebeco 3 and Sebeco 2 and Sebeco 3 areas. These are the franchise areas of the electric cooperatives. Opo. So yan mga kababayan, matindi po ito. Hindi pa nakakabangon ng Cebu. Meron na namang panibagong bagyo na talagang mag-iiwan ng pighati sa ating mga kababayan. Dito na po mga kababayan, lalabas na naman ang galit ng mga Pilipino dahil po sa dulot ng flood control na korupsyon. Imbes makabawas, halimbawa po ginawa ng maayos ang kanilang trabaho, inayos po ang kanilang mga proyekto sa pagsasaayos ng mga project na ito na makakatulong sa komunidad, nakatulong pa sa bagyong ito na lalong magdidiin sa kahirapan ang mga Pilipino. Tapos may balita na nagbigay daw sila ng 5,000 pagka hindi daw masyado sira ang bahay, may 5,000 ka. Pagka sirang-sira daw 10,000. Nako po, kung sino ang nagsuggest niyan. Ang sarap nyong murahin, ang sarap nyong isampal yung 5,000 sa mga mukha nyo. Anong ipapatayo? Akala nyo ba kalapati ang mga Pilipino? Anong gagawin sa 5,000? Inagos ang bahay 5,000? Tinangay ang kagamitan 5,000, 10,000? Baka ako bigyan nyo ng isampal ko sa mga pagmumukha nyo. Sino kaya ang nagsuggest niyan? Sino ang advisor niyan? Isipin nyo. Pagka medyo okay ang bahay, 5,000, pag sirang-sira, 10,000. Gaya nung sa Batangas
nagbigay ng 3 2x2, tapos 5 yero. Tapos 5,000 yata, 2,000. Parang ginawang tanga ang mga Pilipino, ginawang patay gutom, ginawang namamalimos ng awa. Anong klaseng ano ito? Diyos ko Lord, nakita ko lang sa post ni Miss Rowena Guanzon ito. Naggalit na galit. Ano akala mo sa mga Pilipino? Ang bahay kalapati, bigyan mo lang ng 5,000, okay na, 10,000. Nakakagalit talaga, ano? Ngayon, 10 milyon ang nawala ng kuryente ngayon. Grabe talaga, mga kababayan. So, anong masasabi nyo dito? Sa balitang ito na 10 milyon na ang nawawalan ng kuryente dito sa Bicol, dito sa Aurora, na talagang binabayo ngayon ng halimaw na uwan na ito, mga kababayan. Ano na naman kaya ang gagawin nila? 10,000, 5,000 na naman. Pag tinangay ang bahay, 10,000. Ganon. Bigyan nyo naman ng 50,000. 100,000. Ganon. Kaya ng gobyerno yan. Kada pamilya, isipin mo, 5,000, 10,000. Ay, naku, isasampal ko sa mukha nyo yan eh. Sa totoo lang, mga kababayan, halimbawa yung bahay ko inagos, bigyan ako ng 10,000, isampal ko sa mukha niya. Sa totoo lang. Ginagawa niyong patay gutom mga Pilipino. Ginagawa niyong namamalimos ng awa galing sa inyo. Diyos ko Lord, nakaka-high blood mga kababayan nung nakita ko yung balitang yon. Tapos may gana ka pang pagpunta-punta dyan, silip-silip. Ano yung gagawin mo? Magmamarites ka lang tapos okay na. Mamimigay ka ng 10,000, 5,000. Kaya galit na galit ang tao ngayon eh. Tapos sinamahan pa ng korupsyon, sinamahan pa ng mga magnanakaw. Diyos ko Lord, paano magkakaisa mga Pilipino ngayon? Kasi dinidikwat nyo ang pera. Ninanakawan nyo. Oh, di ba? Ay, naku po mga kababayan, kayo na pong humusga. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po. Bagyong uwan, mag-iingat po tayo. Yung mga nandiyan sa coastal area, tumakas na kayo. Pumunta na kayo sa safe na lugar. Maghanda-handa rin kayo ng mga gamit nyo. Pwede ba kandila, emergency light? Mga kababayan, yan lamang po ang ating breaking news. Mabuhay po. Mag-iingat po tayo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga critical na lugar. Manalangin kayo ng marami na sana hindi po maging malubha ang pananalasa ni Bagyong Uwan. Mabuhay po. I-subscribe at i-like ang ating channel po. Salamat po.